Ating dakilang Diyos, manamahal, at tayo po ay dadako na po manamahal sa huling yugto na ating pong banal gawain, ating pong pakikinig ng salita ng Diyos, at bilang paggalang sa salita ng Diyos na dadalhin po sa atin, na ating Beloved Ordained Preacher, Brother Boy Caluya, manamahal, tayo pong lahat ay tumayo, manamahal, bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadalhin sa atin, na ating Beloved Ordained Preacher, Brother Boy Caluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamala Panginoon. God bless you sa ating beloved preacher, beloved Greg. Magandang umaga na po, maminamahal. Tayo panandali ang manalangin bago tayo dumako sa mga banal na salita ng Diyos na mapapakinggan po natin. Manalangin po tayo. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamala Panginoong Jesucristo, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, mala Panginoon, sa dakilang pribileyo na pinagkaloob muli sa amin, mala Panginoon, pinagkatipon-tipon mo muli kami, upang sama-sama ka namin sambahin, purihin at paglingkuran, mala Panginoon. Isang dakilang kagalakan para sa amin, mala Panginoon, ang palagi ka naming naluluwalhati, napapaglingkuran, mala Panginoon. Minsan pa, mala Panginoon, pagpalain mo po ang mga nalalabi pang bahagi ng gawain. Patuloy mo kami bigyan ng kalakasan. Bigyan mo po kami ng gising na diwa sa aming pagpupuyat, malapan sa mga nalalabi pang oras, Panginoon. Pagpalain mo po yung mga salita, patuloy mo kaming palakasin, Panginoon, sa mga salita mong amin napapakinggan, Panginoon, kayo po maglagyan mga salita mo sa aking bibig, maging pagpapala sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, na kasama po namin sa umagang ito, at aming sinasuway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purihin pong ating pinakamamalapang na minamahal, at habang inihanda po natin ang ating mga pambungad na talata dito sa ikalawang Tesalonica 2, 10 hanggang 12, tapos itataas natin ng 7. Nagpapabot po ako minamahal ng pagbati sa lahat ng mga minamahal ng mga anak ng Diyos, sa ating mga beloved workers, beloved preachers na kasama natin, sa lahat po ng mga awit, manunugtog, sa ating mga minamahal, mga kapatiran, maging sa webcast, viewers natin, mga kapatiran natin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran po natin sa Ibayong Dagat, kumusta na po kayo, at magandang umaga sa inyo, dyan sa inyong lugar, maminamahal ko. At nagpapabot po akong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, our beloved pastor, sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ang pinakamataas sa pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Kaya hindi maminamalbuksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 hanggang 12. Itaas natin ang verse 7. Dito po sa ikalawang Tesalonica, kapitulo 2, talatan 10 hanggang 12 at 7. At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dahil dito, ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa nagkasinungalingan, upang manghatulan sila lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. 7. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na lamang ay may pipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Amen. 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 Mga minamalang ating pong paksa ay pamamagatan po nating strong delusion. Strong delusion. Ang ibig sabihin ng delusion, maminamahal, ito po yung malaking kamalian. Isang dakilang pagkalinlang. Isang dakilang pagkalinlang, malaking kamalian o maling akala. Yan ang ibig sabihin ng delusion. Dakilang pagkalinlang. Alam niyo, maminamahal, ang panahon natin ito, tayo po'y nasa ilalim ng tinatawag na Great Delusion.
Tayo po, maminamahal, ay nasa malaking pagkalinlang. Tayo po, maminamahal, ang buong mundo, ang sanlibutan, maminamahal, ay nasa ilalim ng maling akala. Amen? Kung makikita nyo, mga minamahal, ang lahat ng tao, mga minamahal, ay umaasa ngayon sa tinatawag na baksin. Mula sa gobyerno, mula sa nasa mga pamunuan, akala nila, mga minamahal, yung baksin ang makapagliligtas sa buong sangkatauhan. Amen? Akala nila, mga minamahal, akala ng mga kababayan natin, akala ng mga minamahal nating mga kapwa Pilipino, mga minamahal, na ang makapagsasalba sa kanila sa mga epidemya, sa mga salot na ito, mga minamahal, ay yung baksin. Kung hindi pa tayo, mga minamahal, dadaanin sa dahas. Kung hindi pa tayo, mga minamahal, ipipressure, talagang ayaw natin. Amen? Pero paano mo naman matatanggihan? Pag hindi ka nagpabaksin, tatanggalin ka sa trabaho. Hindi ka nga mamatay sa epidemya, mamatay ka naman sa gutom. Amen? Kung hindi ka man mamatay sa virus, mamatay ka sa depression. Kasi wala kang hanap buhay. Hindi mo alam saan mo bubuhayin ng pamilya mo, saan ka kukuha ng pagkain nila. Kaya wala kang choice. Kaya tayo ngayon, maminamal, nasa ilalim ng tinatawag na strong delusion. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang buong sanlibutan nakahilig sa kasamaan. Ang buong mundo ay nakahilig sa kasamaan. Sikat na sikat ang Olongga po, mga minamahal. Napanood nyo ba sa television? Amen? Napanood nyo sa television, maminamahal, yung balita. Pinagkumpara yung zombie apocalypse tsaka yung mga nag-uunahang magpabaksin. Parehong-pareho yung senaryo. Talagang kala mo nasa zombie apocalypse. Yung picture dun sa zombie apocalypse tsaka yung mga kababayan natin nag-uunan magpabaksin. Ganun-ganun ang eksena. Parehong-pareho. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa John chapter 16 verse 2, na darating ang araw, mga minamahal, marami ang mag-iisip. Sabi rito na tayo po ay ipapapatay, pero aakalain nilang naghahandog sila sa paglilingkod sa Diyos. Akala nila yung ginagawa nila public service, pero hindi nila alam, unti-unti tayong pinapatay. Unti-unti tayong pinahihirapan. Kasi sabi sa siyensya, pag nagkaroon ka ng depression, hihina ang vital organs mo. Papasok yung iba't ibang sakit. Kaya hindi ka man mamatay sa virus, yun lang depression, kaya kang patayin. Kasi biro mo tanggalin ka sa trabaho. Magkaroon ka nga ng pera, alimbawa may pera ka, hindi ka naman makabili. Hindi ka makalabas. Hindi ka makasakay ng sasakyan. Anong mangyayari sa buhay natin? Kaya yun yung sinasabi ng John 16:2, na palalayasin kayo sa mga sinagoga. Ibig sabihin, hindi kayo papapasukin sa mga establishmento. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. At darating ang oras na sino mang pumatay sa inyo, akalaing naghahandog pa siya sa paglilingkod sa Diyos. Yan yung tinatawag na great delusion. Yung maling akala. Akala nila tama. Amen? Malaking kamalian, isang malaking pagkalinlang. Pero lahat ito gawa ng diablo, mga minamahal. Kasi alam ni Satanas na sabi ng Biblia, konting panahon mayroon na lang siya.
Kunti na lang yung panahon niya, maminamal, malapit na tayong kunin ng ating mahal na Panginoon at si Satanas, talian at talian sa isang malalim na sabi, bottomless pit, tatalian doon si Satanas at tayo ay mararapture, kukunin ng mahal na Panginoon at pagkatapos mga minamahal na dalin tayo ng 7 taon ay muli tayong bababa at dito po mag-reign tayo ng 1,000 years. Babaguhin ng Diyos ang mundo, maminamahal, ibabalik niya sa paradise. Lahat ng mga building, pagkatapos ng rapture, lahat ng mga malalaking gusali, lahat ng mga nakikita nating mga huwad, puro huwad yan, maminamahal, lahat ng mga nakikita natin, puro artificial yan. Artificial na kagandahan, lahat ng mga nakikita natin, mga matataas na gusali, mga magagandang mga plaza, mga malalaking hotel, artificial yan. Ang totoong natural na ganda ng mundo, yung paradise. Amen? Yung luntian, yung ginawa ng Diyos, maminamal na puro bulaklak, puro rosas, para kang nasa magandang garden. Hindi ka na magtatrabaho para kumain. Amen? Hindi ka na magbubungkal ng lupa, mamimitas ka lamang ng mga punong kahoy. Hindi na kayo makikipagpatayan dahil sa lupa kasi walang may-ari ng lupa. Lahat tayo may-ari nun. Amen? Mamimitas ka na lang ng pagkain ng mga isda. Hindi mo na kinakailangan gumamit ng lambat. Lalapit sa iyo, mga minamahal, ang mga isda para magpakain sa iyo. Lalapit sila sa iyo para mahuli mo sila. Ang mga ibon, ang mga hayop dito na pwede mong katayin, pwede mong lutuin, walang nagmamay-ari. Ibabalik ng Diyos yan, yung tinatawag na paradise. Amen? At ang sabi, tayo po'y mabubuhay ng hari at mga reyna sa kanyang karian. He made us kings and priests 1,000 years. At pagkatapos ng 1,000 taon, babalik tayo sa langit, magpakailanman doon na tayo titira. Amen? At pagkatapos ng 1,000 taon, si Satanas, mga minamahal, kakalagan, at sa sandaling panahon mandadaya siya, at pagkatapos niya mandaya ng sandaling panahon, siya po'y muling hulihin ng Diyos at itatapon na sa dagat-dagatang apoy. Itong mundo natin, ito ang gagawing dagat-dagatang apoy. Pagkatapos natin tumira ng 1,000 taon, itong mundong ito ay mapupugnaw sa matinding init. Ito po ang gagawing dagat-dagatang apoy. Kaya wala pang dagat-dagatang apoy. Meron palang impyerno ngayon. Amen. Kaya ang tanong, maminamahal, who will God put to strong delusion? Sino ba? Mga minamahal, ang mapapasa ilalim ng tinatawag na malaking kamalian. Sino ang mapapasa ilalim, mga minamahal, ng malaking kaibangan? Sabi, yung malaking pagkalinlang. Sino ang mapapasa ilalim? Unang-una, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, yung mga reprobate, yung mga backslider. Aalis sila, yung mga backslider, mga minamahal, yung mga Kristiyano dati. Yan po ang unang mapapasa ilalim ng tinatawag na maling akala. Akala ng mga backslider, akala ng mga taong hindi mga dati nating kasamang naglilingkod sa Diyos, akala nila, pag umalis sila sa atin, mga minamahal, akala nila ay matatamasa na nila yung kaginawahan, matatamasa na nila yung mga pagpapala. Kasi kita nyo, ang hirap ng kalagayan ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon kasi nga, nasa ilalim tayo ng strong delusion. Ang mga nasa pamahalaan, ang mga tao ngayon, halos lahat ng tao sa mundo, ang lahat ng tao sa sanlibutan, nasa strong delusion. Nasa maling akala. Akala nila gagaling sila doon. Akala nila, maminamahal, doon ang kaligtasan. Akala nila yun ang makapagbibigay sa kanila ng kaginawaan, makapagbibigay ng kalusugan. Akala nila mabuti sa kanila yun. Pero ito'y isang napakalaking panliling lang. Amen? Basahin po natin, maminamahal, who will God put to strong delusion? Sino ang unang mapapasa ilalim ng strong delusion? Yung maling pagkalinlang. Malaking pagkalinlang. Una-una, the backslider. Basahin po natin yung 1 John chapter 2 verse 19 at 1 Timothy chapter 4 verse 1. Sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 19.
sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisatalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Amen. 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 Ito yung mga tao, mga minamahal, unang-una na mapapasailalim ng strong delusion. Yung mga dating mananampalataya. Kaya pinakikiusap ko sa inyo, mga minamahal, sa mga mananampalataya, huwag tayong magkaroon ng tinatawag na discrimination. Amen? Andiyan pa ba kayo, mga minamahal? Huwag tayong magkaroon ng discrimination. Kasi sa ibang church, sa ibang hindi ko sinabing dito sa atin yan sa gawain. Doon sa ibang church, halimbawa yung mga ibang fellowship, pag nalaman nila yung member nila, kapatiran nila nagkaroon ng nagpabaksin, iniiwasan nila. Iniisip nila, nako, sabi ng mga doktor, yung nagpabaksin ng unang nakakahawa. Tapos ang tingin naman ng mga nagpabaksin naman, ang tingin nila doon sa mga hindi nagpabaksin, naku, mayroong virus to. Hindi ako tatabi rito. Ang tingin ng hindi nagpabaksin, yung nagpabaksin ay may virus. Ang tingin naman ng nagpabaksin, tingin sa hindi nagpabaksin, may virus. Kaya nagkakaroon ng discrimination. Kaya nang didiri sila pag napatabi doon sa mga kapatiran na magkaiba sila ng pananaw, nagkakaroon ng discrimination, iniiwasan nila. Huwag ganun. Sa atin, hindi pwedeng mangyari yun. Kaya nga sinabi ng Mateo 24, talatang 12, sabi diyan, dahil sa paglago ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami lalamig. Hindi mahalaga, maminamahal, kung mayroon kang baksin o hindi ka napag-baksin. Dapat manatili pa rin yung pag-iibigan natin. Amen? Dapat manatili pa rin yung ating pong relasyon. Huwag pandirihan ng mga hindi nagpabaksin yung nagpabaksin. At huwag iwasan ng mga nagpabaksin yung mga hindi pa nabaksin. Amen? Pareho lang yan. Amen? Kahit magpabaksin ka mula ulo hanggang paa, kung di ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, impyerno ka pa rin. Amen? Pero kung nagpabaksin ka, pero sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, langit ka pa rin. Kasi hindi pa naman yan 666 eh. Pag dito na tinatak sa noo mo yan, dito na tinusok sa noo mo, at dito na sa kamay mo, yun yung maliwanag na 666 na yan. Pero hindi naman sinabi sa Biblia na balikat eh. Balikat yan eh. Pag nilagay na sa noo mo at nilagay na sa kamay mo, mag-ingat ka na yan. Kasi dry run lang nila yan para tinitignan nila kung kakagat yung tao sa ganong sistema. Ano lang nila yun, pakagat lang nila. Pag nakita nila, kita mo, nag-uunahan, kala mo mga zombie, naggaganunan yung nakita ko dun sa Columban. Sa Columban, ewan ko saan, parang nakita ko, ano yun Hindi ko alam kung hospital yun o eskwelahan o yung simbahan. Eskwelahan? Talagang kung ano yung eksena dun sa zombie apocalypse, ganun-ganun yung pinagtapat ba naman. Kaya mga minamahal, sabi ng Biblia, kaya maraming tatalikod. Dahil sa pagsagana ng katapalasanan, ang pag-ibig ng marami lalamig. Bakit kailangan magkaroon ng discrimination? Amen? Ang mga ibang Kristiyano, hindi naman dito sa atin, pero gusto kong malaman dun sa ibang mga mananampalataya, sa ibang born again fellowship, pag nabalitaan nilang vaccinated ka, pandidiriyan ka. Tapos pag nalamang hindi ka pa bakunado, pandidiriyan ka rin. Kaya yung iba, lumalamig ang pananampalataya, nababackslide. Sabi, bakit? Ano bang pagkakaiba nung ako'y nabakunahan? Nakakadiri na ba ako? Tayo, wag magbago ang pagtitinginan natin bilang mga anak ng Diyos. Amen? Sabi ko nga sa inyo, kahit magpabakuna ka mula ulo hanggang paa,
kung hindi nagbago yung ugali mo, impyerno ka pa rin, hindi bakuna makapagliligtas sa iyo. Amen? At kahit hindi ka magpabakuna, hindi ka nabakuna ng polio, hindi ka nabakuna ng tigdas, hindi ka nabakuna ng benggasya, o hindi ka nabakuna ng virus, kung ano ng bakuna, kahit kailan hindi ka nakatikim ng bakuna, kung hindi ka naman din nagbabago, lagi ka ng pasaway, hindi ka pa rin maligtas. Ang makapagliligtas sa atin, yung relasyon natin sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya yun ang dahilan bakit may lumalabas sa pananampalataya. Sabi dahil sa paglago ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami lumalamig. Kasi natitisod sila. Pinandidirihan sila. Yung mga vaccinated, iniiwasan ng hindi pa nagpapabaksin. Yun namang nagpabaksin, pinandidirihan nila yung hindi pa nagpapabaksin. Sa atin, hindi importante yan. Sabi nga ng Galatia chapter 6 verse 1 and 2, kung sila'y nagpabaksin man, sabi, tayong mga malalakas ang pananampalataya, alalayan natin yung mahina. Meron kasi nagpabaksin, hindi dahil sa wala silang pananampalataya. Nagpabaksin yan dahil ayaw nilang magutom ang pamilya. Amen? Ayaw nilang magutom ang pamilya nila. Pero hindi kasalanan yun. Amen? Tayong mga malalakas, alalayan natin yung mga mahihina. Hindi natin alam kung anong layunin nila, bakit sila nagpabaksin. Basahin natin itong Galatia 6, talatang 1-2. Pakidagdag natin yung talata. Dito po sa Galatia, chapter 6, verse 1 up to 2. Mga kapatid, kung sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu, ay inyong panambalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan, na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Magdalahan kayo ng mga ng pasanin sa isa't isa, at tuparin yung gayon ang kautusan ni Kristo. Amen. 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 Magdalahan tayo ng pasanin sa isa't isa. Amen. Tuparin yung gayon ang kautusan ni Kristo. Sabi ng Roma 15, talatang 1-2, idagdag natin sa nilito, Roma 15, 1 and 2. Dito po sa Roma, Kapitulo 15, ang talata po ay 1-2. Tayo nga malalakas ay nararapat magbata ng kahinaan ng mahina at huwag tayo magbigay lugod sa ating sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti, sa ikatitibay. Amen. 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 Kung hindi man tayo nagpabaksin kasi malakas ang pananampalataya natin, wag din naman natin mga minamahal pandiriyan yung mga mahina ang pananampalataya kaya nagpabaksin. Hindi natin alam kung ano ang motibo nila. Amen. Malam mo sila lang ang breadwinner nila, breadwinner ng pamilya nila, kasi kung hindi ka nga mamatay sa virus, mamatay ka naman sa gutom. Amen. Pag wala kang trabaho, mamatay kang dilat ang mata. Amen. Kaya yung iba, sacrifice na lang sila, talagang sinasakripisyo na lang nila ang sarili nila alang-alang sa pamilya. Kaya hindi kasalanan yun. Mahina lang sila. Kaya tayong mga malalakas ay dapat alalayan ang mga mahihina. Amen? Sinasabi ko ito mga minamahal dahil mayroong ibang mga churches, yung mga ibang fellowship, ganun sila. Pag mayroong bakunado sa kanila, pinandidirihan nila, iniiwasan nila, wala kang pananampalataya, may 666 ka na. Hindi pa po 666 yan. Amen? Tinitignan lang nila kung kakagat ang tao, pero kung makagat nga, tinitignan nila kung kakagat ang tao. Sa kauli-ulian, doon na lang nila itutusok yung microchip. Kasi nakita naman nila, nag-uunahan pa yung tao. Nag-uunahan. Pero bago dumating ng microchip na ang iturok sa mga mananampalataya, rapture na, nasa langit na tayo. Amen? Kaya wag mga minamahal magkaroon ng discrimination, yung tinatawag na vaccinated and unvaccinated. Tayo'y pare-pare yung mga anak pa rin ng Diyos kahit ano pa ang naging karanasan natin dyan sa tinatawag na virus na yan.
Kaya sabi ko, mga minamahal, ang unang, sabi ng Biblia, ang unang makararanas ng tinatawag na strong delusion, yung mga backslider. Kasi yung iba, dahil nagkaroon ng tinatawag na discrimination, manghihina sila, mawawala sila. Lalabas sila sa pananampalataya. Amen? Ganun ang nangyayari sa ibang fellowship. Pero sa atin, lalo pa nga tayong, ang ginagawa ko sa mga kapatiran natin, maminamal na nagpa-vaccinate, pinagpe-pray natin, ipag-pray natin, mga minamal, na wag tumalab yung visa nun kasi mga minamal pwedeng mag-uwi sa kanila sa kapamakan. Ipanalangin natin sila na wag mga minamal mapahamak. Amen? Yun ang dapat maging reaksyon natin sa mga kapwa natin mananampalataya. Malinaw po bang minamahal? Amen? Yun ay sa ibang fellowship lang yun. Amen? At pangalawa, maminamahal, tignan nyo, who will God put to strong delusion? Itong mga nasa pamunuan, nasa pamahalaan. Sila kasi ang nasa kapangyarihan. Basahin po natin sa Isaiah 1:23 at dito sa Psalms 119 verse 161. Yung mga nasa pamunuan, nasa gobyerno. Isaiah Kapitulo 1, versikulo 23. Ang iyong mga pangulo ay mapanghimagsik at mga kasama ng mga tulisan. Bawat isa ay umiibig ng mga suhol at naghahangad ng mga kabayaran. Hindi nila hinahatulan ang ulila o pinararating man sa kanila ang usap ng babaeng bao. Awit 119, talatang 161. Inuusig ako ng mga pangulo ng walang kadahilanan, ngunit ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita. Amen. Amen. Ang pangalawa, maminamal, yung mga nasa mga pamunuan, yung mga nasa kapangyarihan. Anong dahilan? Sabi rito, ang iyong pangulo ay mapanghimagsik at mga kasama ng mga tulisan. Mga tulisan pala itong mga kampo ng demonyo to, na naghahangad ng kabayaran at hindi nila hinahatulan ng ulila at pinararating man sa kanilang usap ang babaeng bao. Ibig sabihin, pera-pera lang pala to. Amen? Ang iyong pangulo ay mapanghimagsik at mga kasama ng mga tulisan. Biro mo mga minaman, ang laking pera niyan. Amen? Pag namatay ka sa COVID, 700,000 ang kakabigin kagad ng ospital. 700,000. Kaya nga kahit mga minamal, namatay ka sa cancer, namatay ka sa ibang sakit, i-COVID mo yan, COVID, wala ka nang babayaran. Kasi 700,000 ang kanila. Sa face mask, ang daming yumaman ng mga namumuno. Lalo na yung secretary. Face mask, face shield. Biro mo, doon nga lang sa Bicol, sa Bicol, para kumita yung kura paroko ng Naga. Binutasan niya yung bumbunan nung mahal na birhen doon. Tapos nilagyan ng asin sa ulo. Binutasan yung mata dito. Nung lumuha, naku, lahat ng tao doon, mga minamal, nagtirik ng kandila. Yumaman yung nagtitinda ng kandila. Sa Naga lang yun. Bilyonaryo kagad. Nabili bigla yung kandila kasi nakita nila nagimala yung Virgin Mary kasi umiyak. Hindi nila alam, nilagyan ng binutas yung bumbunan, nilagyan ng maraming asin. Natural, mainit, natunaw yung asin, lumabas sa mata. Talagang yumaman yung nagtinda ng kandila. Ganon din ang nangyayari ngayon. Amen? Gumagawa sila. Sabi ko nga sa inyo, kung itong epidemyang ito galing sa Diyos, kasi lahat ng epidemya, lahat ng salot galing sa Diyos. Amen? Yan ay, sabi nga, God calamity. Pero kung mababasa nyo ang 2 Samuel chapter 24, verse 13 up to 16, ang Diyos pag nagpadala ng salot, 3 days lang. 3 days lang, hindi niya pa tinutuloy. Basahin niyo yan,
2 Samuel chapter 24, verse 13 up to 16. Pag ang Diyos nagpadala ng epidemya, nagpadala ng salot, 3 araw lang, hindi niya pa tinatapos dahil sa awa niya sa tao. Biro mo, 1 araw lang na pinadala ng Diyos yung salot, 70,000 ang namatay sa Israel. 70,000, mamaya magbibigay na naman ng salot yung anghel, nakaharap na sa Jerusalem, magpapadala na naman siya ng salot. Sabi ng malapang ng Diyos, sukat na, tama na. Hindi ko gusto na mangyari sa tao yan. 3 days lang, hindi niya pa tinapos yung 3 days. Ang tao ngayon napakalupit. Punong-puno na yung bulsa, ang dami ng pera, ayaw pang tumigil, 1 taon na. Ayaw pang tumigil, kumikita na. Sa vaccine, bilyon. Sa face mask, sa swab test, may bayad, lahat. Pera-pera lang yan. Amen? At totoo yung sinabi rito, maminamal, ang inyong mga pangulo ay mapanghimagsik. Kasama sila ng mga tulisan. Bawat isa'y umiibig ng mga suhol, nagangad ng mga kabayaran. Hindi nila hinatulan ng ulila o pinararating man sa kanila usap na mabaing bao. Amen? Ganun, mga minamal, ang tinatawag na strong delusion. Nasa gitna tayo ng strong delusion. Susuhulan ng isang pinakamayamang tao, mga minamahal, yung nasa Illuminati, yung pinakamakapangyarihan tao, na pinakamayaman sa buong mundo, at kabilang sila Bill Gates, mga bilyonaryo, mga tao sa buong mundo. Susuhulan nila ang World Health Organization. Pagkatapos ng World Health Organization, susulan ng World Health Organization ang DOH at iba-ibang mga departamento ng kalusugan sa buong mundo. Susuhulan sila kaya limpak-limpak na salapi. Mahigit 1 taon na. Kumikita na sila ng limpak. Hindi nakahasya sa lalagyan nila. Ayaw pang tapusin. Kawawa tayo. Ang nangyari sa tao ngayon, namamatay sa depression. Iba nagpapakamatay na. Yan hindi, tingnan nyo, lahat ng mga binibigay nilang health protocol, hindi natin alam yung galing ang sakit. Face mask, hindi ka makalangap ng sariwang hangin. Amen? At kung tignan nyo kung paano ginagawa ang face mask, doon sa China, yung ganyang mga face mask na ganyan, hindi safe yan. Tinatapakan nila, abang gumagawa, tinatapakan. Paano kung may virus na ang virus pwedeng sa hangin, nilalagay, sinasabog sa hangin, pwedeng doon sa face mask, pwedeng doon sa internet, sa cellphone. Kaya meron silang 5G ngayon. Pinataas na yung ng cellphone ngayon. Dati po 3G, 4G, ngayon 5G. Kasi pag kinonect yun, meron kang cellphone, yung radiation nun, magiging halalanghap ka rin ng virus. Kaya wala kang ligtas. Lahat ng araw-araw na ginagamit ng tao, nandun yung mga pinanggagalingan ng virus. Amen? Kaya ang resulta, sabi rito, maminamal, pag hindi ka nagpasawat, hindi ka nagpa-vaccine, sabi ng Psalms 119, verse 161, sabi rito, inusig ako ng mga pangulo nang walang kadahilanan, ngunit ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita. Inuusig tayo ngayon. Amen? Doon sa Metro Manila, mga minamal, talagang ikukulong ka. Yung mga grupo ng mga Trinitarian na nag-rally doon sa sa Liwasan Bonifacio, nakakulong ngayon. Nakakulong sila. Ang pinaglalaban lang nila, bakit pinipilit? Bakit sabi, hindi naman mandatory? Bakit pinipilit? Sabi sa Republic Act 1152.5, Republic Act 1152.5, hindi mandatory. Pero hindi ka pwedeng pumasok pag wala kang vaccine. Hindi ka pwedeng sumakay nung wala kang... Hindi mandatory pero hindi ka pwede. Ano mangyari sa'yo? Di mapilitan ka na lang. Parang mandatory din. Para bang sinabi nila, sige, pwede ka nang lumabas, pero wag kang hihinga. Parang ganun.
Pwede kang lumabas pero wag kang hihinga. Paano ka mabubuhay kung di ka hihinga? Parang gano'n. Sige, hindi mandatory, pero wag kang pumasok sa trabaho, wag kang sumakay ng sasakyan, wag kang lalabas ng bahay, wag kang mamili, wag kang pumunta doon sa mga... di patay ka rin. Amen? Kaya hindi natin alam, mga minamahal, kaya nga tayo po'y nasa tinatawag na strong delusion. Yan ay mga patunay na malapit nang bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Magla-lockdown, baksak lahat ng negosyo. Yung mga businessman, mga minamahal, hindi na kayang pasahurin yung kanilang mga employee nila. Kaya yung ibang mga businessman nagpapakamatay. Yung iba nagkakasakit. Kasi once na nagkaroon ng depression, hihina yung kanilang vital organs. Ang dami kong nabalitaan namatay sa depression. Hindi sa virus namatay sa depression. Kasi hihina yung vital organs mo pag depressed ka. Buti na lang tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo marunong ma-depress sapagkat meron Diyos na umaaliw sa atin. Meron Diyos na nagpapalakas ng loob natin. Amen? Habang nakikita nating hirap na hirap ang kalagayan natin sa mundo, lalo nating iniisip na malapit na tayong umuwi sa piling ng mahal na Panginoon. Paano ka madidepress? Amen? Hindi tayo dapat ma-depress kasi ito yung mga tanda na malapit na tayong kunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang dahilan para ma-depress. Ang madidepress diyan, yung mga walang Kristo sa puso, yung mga hindi mananampalataya. Amen? Yan ang mga nasa ilalim ng tinatawag na strong delusion. Una-una mga backslider. Pangalawa, yung mga nasa pamunuan. Nasa pamunuan, yung mga nagpapatupad. At tulad ng mga mayor sa Metro Manila. Ang mga MMDA, hindi baling malabag nila yung batas. Hindi baling labagin nila yung batas. Mayroong batas na meron tayong saligang batas na kahit sinong nakaupo dyan, hindi pwedeng baliin yun kasi saligang batas yun. Bago yun na isa katuparan, dumaan yan, maminamahal, sa mga congressman. Yung napakaraming congressman na yan, dumaan yung saligang batas. Pagkatapos dumaan yan sa napakaraming congressman, siguro may 100 ng congressman natin, pinirma nila yan, sinang-ayunan nila. Tapos darating pa yan doon sa Senado. Pipirma ng Senado yan. Pagkatapos sa Senado, pipirma ng Presidente. Kaya hindi basta-basta pwedeng baliin yung batas, yung saligang batas. Pero sa isang iglap, ilan lang ang pipirma, pwede na lang baliin. Hindi ganun, mga minamahal. Kaya nilabag nila yung saligang batas. Republic Act 1152, 5 yan. Amen? Yun yung mga nasa ilalim ng strong delusion. Dahil sa ayaw nilang ibigin ang katotohanan, ay idinala sila ng Diyos sa isang malaking kamalian. The strong delusion. Isang maling akala. Akala ko ganon, akala ko ganyan, akala ko mabuti. Yung pala, ikapapahamak pala ng sambayanan. Amen? Puro akala sila, maminamahal. Yun ang nangyari ngayon, nasa strong delusion. Ngayon, maminamahal, ang pangatlo, maminamahal, nasa ilalim ng tinatag na strong delusion, yung mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Basahin natin dito sa Revelation 13, verse 8 at verse 14. Basahin natin mga talata. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 13, ang talata po ay 8 at 14. At ang lahat ng nananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya na ang kanya-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. Sa 14, at nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa Kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Amen. 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 Madadaya ng tinatawag na strong delusion ang mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya nakita nyo, maminamahal mga kababayan natin, talaga nagmamadali. Yung ibang mga minamahal, madaling araw pa lang, alauna pa lang na madaling araw, nakapila na. Doon sa
Quirino Grandstand. Makita nyo dun, mga minamahal. Simula alas 12 kasi simula yung vaccination, yung mass vaccination. Alas 12 pa lang ng hating gabi, may nakapila na. Para mauna sila, hating gabi pa lang doon na sila nagpapaumaga. Talagang naguunahan sila, mga minamahal, sapagkat ayaw nila na magkaroon ng sakit. Kung tutusin, hindi naman to, kita nyo tayo, nararanasan natin din yan bilang tao, bilang karaniwang tao, dahil hindi pa tayo immortal. Magiging immortal pa lang tayo pag nandun na, pag dumating ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pero nakarecover tayo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi nakakatakot yan. Ang papatay sa atin yung takot, yung depression. Amen? Pero karaniwang ano lang yan. Uminom ka lang ng salabat, mainit na salabat, gawin mo pinakatubig mo yan. O kaya, kung walang salabat, mainit na tubig, lagyan mo ng konting asin. Yun palagi inumin mo, kita mo, wala na yan. Kami rin dito, nagkasakit din kami dito. Amen? Pero gumaling kami na walang vaccine, walang ano, dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yun, mga minamahal. Kaya nga, pagdating ng araw, magkakaroon ng tinatawag na pagkakanuluan. Ay, yung mga, kasi darating ang araw, talagang doon papunta yan. Kasi nakita nila kumagat ang tao. Nabili yung kanilang sistema. Kaya darating ang araw, doon na, kasi sa Sweden, kasi biyahin tayo ng mga ilang taon dito sa doon sa masyado silang advanced, doon sa Europe, sa Europe, sa Sweden, sa ibang lugar, maminamahal, yung vaccine ginawa ng microchip, direkta na sa microchip sa Sweden. Kaya nga, patungo pa lang, dito sa atin, patungo pa lang tayo dyan. Kapag dumating na yung gagawin ng microchip yan, kasi walang katapusan yan. First dose, second dose, third dose, dose for dose. Lahat, mga minamal ng dose. Mula ulong hanggang may puro tusok ka na. Kaya kauli-uli yan, itutusok na sa'yo microchip na. Kaya magkakaroon, sabi dito sa Mateo 10, talatang 18 hanggang 22, magkakaroon ng discrimination, yung tinatawag na vaccinated tsaka unvaccinated. Yung mga microchip na, yung mga mayroon ng microchip, hindi yung karaniwang vaccine. Yung pagdating ng araw, vaccine nang itutusok. Basahin po natin, microchip na. Dito po sa Mateo chapter 10 verse 18 up to 22. Oo, at kayo dadalhin sa harap ng gobernador at mga hari dahil sa akin, sapagkat sa pagpapatotoo sa kanila at sa mga hintel. Datapat pag kayo ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yon ay pagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin. Sapagkat hindi kayo magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama na nasa inyo ay magsasalita. At ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan, at ang ama sa kanyang anak, at magimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang, at sila'y ipapapatay. At kayo kapuputan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapot ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. 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 Pag yung vaccine naging microchip na, maminamal, magkaroon na talaga ng tinatawag na discrimination. Kasi mag-iiba na yung natatakan ng microchip. Mag-iiba na yung damdamin nila. Kasi babaguhin ito yung isip natin. Kukontrolin na tayo. Pag yung microchip na ang inilagay doon sa vaccine. Kaya sabi rito, pati loved ones mo, ipagkakanulo ka. Sabi, dadaling kayo sa harap ng mga gobernador, sa mga hari, dahil sa akin. Datapwat kayo'y, pagka kayo'y ibinigay nila, huwag kayong mabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yon ay ipagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin, sapagkat hindi kayo magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. Ibibigay ng kapatid ang kanyang kapatid sa kamatayan, at ng ama ang kanyang anak, at magimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang, at sila'y ipapapatay.
Kayo'y kapupuotan ng lahat ng tao dahil sa aking pangalan, datapat ang magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Darating ang araw, maminamahal, kaya nga pag yung inilagay niyan dito sa kamay at dito na sa noo, huwag nyo nang tanggapin. Amen? Amen. Pag sa noo na nilagay yan at sa kamay na inilagay, buti ngayon, balikat pa lang. Hindi pa yan microchip. Amen? Pag yan ay microchip na, nilagay na sa noo at nilagay na sa kamay, katulad ng nakasulat sa Revelation 13, verse 16 and 18, doon kayo mga minamahal talagang kahit anong gawin, kahit pugutan ka pa ng ulo, huwag mong tanggapin. Amen? Sabi ng Biblia, maminamahal, pag sino mang malagyan ng tinatawag na 666, wala ka ng pag-asa. Paiinumin. Sabi, ang sino man tumanggap ng tatak ng hayop ay paiinumin sa puot ng Diyos at sila'y parurusahan araw at gabi. Walang kapahingahan, magpakailan-kailan pa man. Nasa Revelation chapter 14 verse 9 up to 11. Amen? Kaya sabi rito, maminamahal, kung mababasa natin yung 2 Thessalonians 2:7, ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Yan, dry run na nila yan, gumagawa na. Katulad ng no vaccine, no work, no travel, no entry. Hindi ka pwede makapasok sa mga mall pag wala kang vaccine. Yun yung sinabi, ang hiwaga ng kasamaan, gumagawa na. Hindi ka pwedeng bumili, hindi ka makapasok sa Pure Gold o sa mga pamilihan. Buti rito, mayroon pang pamilihan na hindi tinitingnan yung kung may vaccine ka. Pero sa ibang lugar, hindi ka talaga papasukin. Sa mga palengke, sa iba, lalo sa Metro Manila. Yun ang sinabi ng Biblia na ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Dangan lamang ay may pumipigil. Ang pumipigil ay ang mga anak ng Diyos. Tayong mga Kristiyano ang pumipigil para hindi pa maghari ang Antichrist. Amen? Kasi mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin kaysa mga minamahal yung kapangyarihan ni Satanas na nasa kanila. Mas makapangyarihan ang Diyos na sa atin kaya tayo ang pumipigil para hindi pa siya maghari. Takot si Satanas sa mga anak ng Diyos. Amen? Sabi, ang hiwaga ng kasamaan gumagawa na, lamang may pumipigil. Hindi siya makapag-declare ng totally one world, one government, one religion, pero gumagawa na siya. Makita nyo, maminamahal, sa mga payagan, kung sumusubaybay kayo sa tinatawag na world news, yung kanilang leader ng simbahan, maminamahal, pati mga Islam, pinagkasundo niya, ginawa ng Krislam, yung matagal nang magkaaway na Islam, mga Muslim at mga Katoliko, talagang nagpapatayan sila from generation to generation, nagpapatayan yan. Sa Mindanao kaya hindi matigil ang gera dahil sa religion, sa Catholic religion, tsaka yung Muslim, yung Islamic religion, pero ngayon ginawa ng Krislam. Ibig sabihin pinagsama na yung Kristiyano tsaka Islam. Pero yung Katoliko hindi Kristiyano yan. Tinawag lang na Kristiyano para maraming madaya. Amen? Ang ginawang Krislam. Makita nyo, pinagkakasundo niya na lahat ng mga religion sa buong mundo, pati mga Christian, pati mga Kristiyano, mga minamahal, sila Don Moen, sila Darlene Shirk, yung kumanta ng yung mga kinakanta natin dito, yung dati Christian yan, ngayon kasama na nila sa tinatawag na Illuminati. Lahat halos ng Kristiyano sa buong mundo, tayo na lang hindi pa kasama. Amen? Yun yung sinabi ng ang hiwaga ng kasamaan, gumagawa na. Dangan lang ay may pumipigil. Magkakaroon na ibig sabihin ng kasamaan, magkakaroon ng one world, one government, one religion. Bawal na ang Christianity. Bawal na ang Kristiyano. Maminamahal, magkakaroon uli ng one world, one government, one religion, one currency. Isa na rin ang pera. Isa lang ang presidente sa buong mundo, one government, yung nakaupo sa Roma. Ganun ang mangyayari pagdating ng araw, maminamahal. Kaya nga, ang hiwaga ng kasamaan, gumagawa na, dangan lang may pumipigil. Tayo yun. Amen? Hanggang alisin ito.
Ibig sabihin, anytime mag-rapture. Amen? Kasi hindi pa hintulutan ng mala Panginoon maminamahal na magkaroon ng tatakan ng 666 na nandito pa tayo. Kaya na may pumipigil tayo ang pumipigil. Hindi siya makadeclare ng one word, one government, one religion kasi narito tayong mga Kristiyano. Kung paano mga minamahal ng panahon ni Noah, hanggang hindi nakakasakay sa barko yung 8 mananampalataya, yung anak ni Noah, yung kanyang mga anak, hanggang hindi sila nakakasakay sa arko na ginawa ni Noah, maminamal na inutos ng Diyos for almost 120 years. Ginawa nila yung arka. Nangaral si Noah habang ginagawa, katulong ang kanyang mga anak, ginagawa yung arka, si Noah nangangaral. Naglilibot sa buong mundo noon, nung panahon niya, na sabi, gugunawin ng Diyos ang mundo. Maniwala kayo, magsisi kayo, sumakay kayo sa arka. Walang naniwala kundi yung kanyang 3 anak at saka yung mga asawa ng kanyang anak at ang kanyang asawa. Kaya nga, 8 lang ang naligtas. Si Noah at ang asawa niya at yung 3 anak niya at yung 3 asawa niya. 3 asawa ng kanyang mga anak. Kaya 8 sila. So for almost 120 years na nangaral si Noah. Kaya nung nandun na sila sa loob na arka, at saka umulan ng 40 days and 40 nights, nalipol lahat ng tao, namatay lahat. Amen? Nung panahon ni Lot, bago niya ginunaw ang Sodom at Gomorrah, nakaalis na muna si Lot at yung kanyang 2 anak at yung kanyang asawa. Pero yung asawa niya nanginayang dun sa Sodom at Gomorrah, nanginayang dun sa bahay niya na pinatayo, yung mga kayamanan niya dun sa Sodom at Gomorrah. Nanginayang nandun lahat ng kanyang property, nandun lahat yung kanyang negosyo, nandun yung kanyang ari-arian. Nanginayang siya, paglingon niya, naging aliging asin. Bago nagpaulan ng asupre tapoy ang mahal na Panginoon doon sa Sodom at Gomorrah, inalis muna ang mga tunay na mananampalataya. Amen? Ganon din ang mangyayari, mga minamahal, dito po sa mundo natin. Bago magkatataka ng 666, aalisin muna tayo rito na mahal na Panginoon sa pamagitan ng rapture. Amen? Sabi rito sa 1 Corinthians 15, 51 and 52, sabi rito, mga minamahal, ito po'y mystery. Ito po'y hiwaga. Walang makakaalam nito kundi tayong mga Kristiyano. Sabi, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi lahat tayo'y matutulog o mamamatay, kundi ang iba sa atin ay babaguhin. Sa pagtunog ng pakakak ng Diyos, sabi ng Biblia, tayo mga minamahal ay babaguhin. Kukunin tayo na malapanon sa pamagitan ng rapture. Basahin natin ang unang Korinto 15, 51 at 52. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 51 at 52. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay, ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo babaguhin. Amen. Amen. Revelation 3, verse 10 and 11. Sabi diyan namin naman, ililigtas tayo ng Diyos sa pagsubok na darating sa sanlibutan. Revelation 3:10 and 11. Dito po sa Revelation chapter 3 verse 10 up to 11, sabi po rito, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan, upang subukin ang mga nanan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang wag kunin ang sinuman ang iyong putong. Amen. Amen. Sabi rito, sapagkat tinupad mo ang aking salita na may pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Yan po yung greatest tribulation. Magkakaroon ng malaking kapigatian, magkakatataka ng 666. Lahat ng mga ari-arian ng tao kukunin. Lahat ng hindi tatanggap, mga minamahal ng 666, sabi ni Revelation 20 verse 4, pupugutan ng ulo. Ito torture, pahihirapan sila. Lahat, mga minamahal, sabi, ikukulong. Dadaling kayo sa mga gobernador, dadaling kayo sa mga pinuno. Sabi,
at isusuplong kayo ng inyong mga loved ones, mga minamahal na nalagyan na ng tinatawag ng microchip. Amen? At ang sabi ng Biblia, ang mararapture, yun nasa loob. Kaya nga, pag tayo'y sumasamba, mga minamahal, ang binibilang ng Diyos, yun nasa loob. Hindi kasama yung nasa labas. Katulad ng panaginip natin, ng isang kapatid natin, nagpatotoo kanina, hindi ko matandaan kung sino, yung sa labas, naiwan. Kapag lagi ka nasa labas, pati yung physically present, mentally absent, nandito ka nga, tulog ka naman. Ang isip mo, naglalakbay na, umuwi na sa bahay mo, humihiga na sa tulugan nyo, consider nasa labas ka pa rin yan. Amen? Revelation 11:1 and 2. Huwag mong isama yung nasa labas. Kaya hindi binibilang ng Diyos sa pagsamba, yung hindi sa loob, yung nandito lang sa loob ang binibilang ng Diyos para ma-rapture. Basahin natin Revelation 11:1 and 2. Dito po sa Apocalypse, Kapitulo 11, ang talata pa ay 1 hanggang 2. At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat, at may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. At ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo at huwag mong sukatin, sapagkat binigay sa mga bansa at kanilang yuyurakang 42 buwan ang banal na siyudad. Amen. 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 Kasi pagsamba, maminamal, hindi counted yung nasa labas. Kaya kapag pagsamba na, maminamal, lalo na sa choir singing, wag na kayong palabas-labas. Pumasok na kayo lahat dito. Amen? Hindi kasamang binibilang ng Diyos yung nasa labas. Tingnan nyo, confirmation sa panaginip ng kapatira natin kanina nagpatotoo. Napakinggan nyo ba yung patotoo? Amen? Napakinggan nyo ba? Pagpasok niya raw, nag-rapture na. Galing siya sa labas. Amen? Kaya hindi kasamang binibilang yung nasa labas. Kaya kung gusto mong ma-rapture ka, pumasok ka sa loob. Amen? At ang sabi pa, maminamal, pagdating ng araw, sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga nasa pangulo, nasa pamunuan, lahat na nasa kapangyarihan, makatitikim sila ng puot ng Diyos. Sasabihin pa nila sa mga bundok, tabunan mo kami. Sila na ang magmamakaawa sa mga bundok, sa mga yungib, sa mga malalaking bato na sila ay tabunan na para mamatay na sila kaysa makatikim sila ng parusa ng Diyos. Lahat nasa pamunuan na sumunod sa dictation ng Antichrist. Sabi rito, lahat na nasa kapangyarihan, mga hari, mga prinsipe, mga mayayaman, yan ang nagkumokontrol sa mundo eh. Yung mga oligarchs, yung mga mayayaman sa buong mundo. Gawa nila yan para mabawasan ang tao sa buong mundo kasi nga napakarami na ng tao. Billion na tayo, 7 billion na. Pero ang mga lupa, nababawasan yung mga pagtataniman ng pagkain. Nababawasan yung pagkain, yung pagtataniman ng pagkain, pero ang tao, parami ng parami. Kaya yung mga mayayaman, yan ang ginagawa nila, magbabawas sila ng tao sa buong mundo para sila ang makinabang. Basahin natin itong talata, Revelation 6:15 up to 17. Sa aklat ng Apokalipsis, versikulo 6, talatang 15 hanggang 17. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok, at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. 17, sapagat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makakatayo? Amen. 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 Mas gusto pa nilang madaganan ng mga malalaking bato. Mas gusto pa nila maminamal matabunan ng lupa kaysa makatikim sila ng galit ng Diyos. Kasi mga minamal, tumanggap sila ng tatak ng hayop, yung 666. Yung mga nasa kapangyarihan, ang mga hari, ang mga prinsipe, ang mga mayayaman na kumokontrol,
ng ekonomiya sa buong mundo. Lahat yan, mga minamahal, sila po ang may gawa. Lahat ng mga nangyayari sa paligid natin. Amen? Kaya nga, anytime mag-rapture bago magtataka ng 666, kung sakaling maiwan lang, kung sakali, yung mahilig pumuwesto sa labas, kung sakaling maiwan ka, ito ang gawin mo, may pag-asa ka pa. Mateo 24, uling talata, basahin natin ang Mateo 24, 16 hanggang 22. Ito yung mga para sa mga maiiwan. Dito po sa Mateo chapter 24 verse 16 up to 22. Kung magkagayoy magsitakas sa mga bundok na nasa Judea, ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Datapat sa aba ng nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na yaon, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahon ng taginaw o sa sabat man. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapigatian, nang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang araw na yaon, ay walang lamang makakaliligtas, datapat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yaon. Amen. 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 After the rapture na yan, maminamal, may mga hinirang pa. Amen? May mga hinirang. Yung mga naiwan, na mga pinili ng Diyos na naiwan, sabi, wag na kayong bumalik para kumuha ng gamit. Sabi, ang mga nasa bukid, nasa bundok, tumakas na kayo hanggang doon sa mga bundok. Ang mga nasa bubungan, wag nang bumaba para kumuha pa ng balabal, kumuha ng damit, kumuha ng gamit. Mga minamahal, tumakas na sa mga bundok. Yun ang mga ligtas na lugar. At ang sabi, magkakaroon ng kapigatian. Yun yung nasa Revelation 16 mula verse 1 hanggang verse 18, mga minaoy 21, verse Revelation 16, 1 to 21. Doon sa Revelation 16 verse 1 and 2, magkakaroon ng zombie apocalypse. Yung lasug-lasug na, yung mga katawan buhay pa rin sila. Hanapin nila ang kamatayan, hindi tatakas sa kanila, lasug-lasug na. Tapos iinom sila ng dugo. Matutuyo ang mga batis, matutuyo ang mga dagat, lahat ng pinagmumulan ng tubig, matutuyo, mga minamahal. Kaya nga, yung leeg ng tao ang sisip-sipin nila. Yun, magkakaroon ng zombie apocalypse. At ang sabi, magkakaroon ng matinding init. Matinding init, mga minamahal. Malulusaw pati mga bakal sa matinding init. Tapos magkakaroon ng tinatawag na total darkness. 1 taon, madilim, mga minamahal, madilim, kadiliman. Yun yung tinatawag, sinabi ng Biblia, magkakaroon ng kapigatian na hindi na nangyari mula noon hanggang itinatag ang sanlibutan. At pagkatapos noon, magkakaroon ng tinatawag na gera, World War III. Matutuyo ang ilog Euphrates para dumaan doon ang mga hari sa silangan papuntang Jerusalem, yung mga North Korea, yung China, mga communist country, maminamal, ang mga Islamic country, communist country, pupunta sa Jerusalem para lusubin ang mga anak ng Diyos. Magkakaroon ng Battle of Armageddon, gera. Tapos magkakaroon, maminamal, babagsak ang mga malalaking yung malalaking bato, yung mga asteroids. Tapos magkakaroon ng malakas na lindol na pati bundok papatag. Walang building na nakatayo sa kanyang kapwa bato, lahat papatag yan. Wala tayong makitang gusali, sabi pati mga bundok papatag. Yan po ang tinatawag sa Biblia na greatest tribulation. Magkakaroon ng kapigati na hindi pa nangyari noong bago ginawa ang lupa at hindi na mauulit kailanman. Amen. Pero tayong mga anak ng Diyos, sabi ng Roma 5:9 at unang Tesalonica 5:9, sabi ng mga talatang yan, tayo ay hindi nakatalaga sa parusa. Tayo nakatalaga para sa kaligtasan. Iniligtas tayo ng dugo ni Kristo sa galit na darating. Amen? Hindi tayo nakatalaga sa parusa, kundi tayo nakatalaga sa kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos.
Kaya mga minamahal, panghawakan nating matibay ang salita ng mahal na Panginoon. Sabi, inusig ako ng mga pamunuan, ngunit iniingatan ko ang mga salita mo. Sabi, nabasa natin kanina sa Psalms 119 verse 161. Panghawakan natin ang salita ng mahal na Panginoon kahit anuman ang mangyari sa atin dito sa sanlibutan ito. Tayo tumayo, mamaya na lumawit muna tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin natin ang awiting Siya'y darating. Tayo po yung mawit, mamaya na mahal, at ihanda natin ang ating puso. Mamaya na mahal, habang tayo po yung umaawit, ipadalangin natin. Mamaya na mahal, sa mga nalalabi nating mga panahon. Mamaya na mahal, maging serious po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Seryoso ang Diyos sa atin, mamaya na mahal, dapat maging seryoso rin tayo sa paglilingkod natin sa Kanya. Kung hindi seryoso ang Diyos, hindi niya magagawang bumaba, magkatawang tao mabayubay sa krus. Dumanas ng katakot-takot na hirap, maminamal, kundi seryoso ang ating malapanon sa atin. Kaya nga, dapat maging seryoso rin tayo sa paglilingkod sa Diyos. Huwag tayong magpatumpik-tumpik, huwag tayong magbaliwala. Napakalaga ng kaligtasan natin, mga minamahal. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon, maminamal, siya'y darating. Ngayong mga huling araw, anong laking kagalakan, malapit ng magharian, hari ng mga haring marangal. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin, maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. At ang kay Kristo'y nahimbing, sila'y magbabangon muli, at sila'y tatanggapin sa dako na inihanda sa atin. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin, maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin, maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. At tayo nabubuhay pa,
isa sa lubong sa Kanya. Matibay nating pag-asa, mag-aliwan tayo sa isa't isa. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sa salubong. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sa salubong. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sa salubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Alam natin siya'y darating. Alam natin siya'y darating. Amen. Hallelujah, mga minamahal. Minsan ba tayo magsisi? Nakakalungkot, mga minamahal, mayroong mga ibang mga Kristiyano hanggang ngayon hindi pa rin seryoso sa paglilingkod sa Diyos. Nakikita na nila, mga minamahal, mga tanda. Dati nung tinuturo ng ating malapastor, mga minamahal, tungkol dito, parang imposible kaming maniwala kasi hindi namin nakikita to. Pero ganun pa man, mga minamahal, napakaseryoso namin sa paglilingkod sa Diyos. Nag-worker kagad ako noon. Kahit napakahirap ang pagiging manggagawa. Dahil pinaniwalaan ko yung pangaral ng ating malapastor na malapit na tayong kunin ng mahal na Panginoon. Pero hindi ganito ang senaryo. Hindi ganito, mga minamahal, na talaga nagkakagipitan. Napakaluwag noon, mga minamahal, napakaganda, napakasaya na sa sanlibutan. Pero seryoso kami maglingkod sa Diyos. Pero ito, mga minamahal, kung kailan namamalas na natin, talagang imposibleng, mga minamahal, na talagang hindi malayo pang bumalik ang malapang imposible. Sapagkat hanggang sa panahon natin ngayon, talagang nagaganap na yung mga nakasulat sa Biblia. Amen. Kaya magseryoso tayo. Pag naiwan tayo, mga minamahal, sabi ng mga pastor, 1% na lang ang pag-asa natin. Kailangan magpapugot ka ng ulo, kailangan magpalagari ka, kailangan pagputol-putulin ka bago ka maligtas, bago ka makarating sa langit. Talagang ito torture lahat ng mga maiiwan ng mga Kristiyano. Kung ngayon lang, nahihirapan na nga tayo. Hindi tayo makasakay, hindi tayo makalabas. Nahihirapan na tayo. How much more kung uhuli na tayo at parurusahan at mga minamahal makaranas ng greatest tribulation. Mga minamahal, magseryoso po tayo. Anytime babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka malulugi kung ikaw ay seryoso, mga minamahal, sa kaligtasan mo. Kaya tayo po'y sama-samang manalangin. Minamahal naman ang ating mga pagkukulang pa, mga pagkakamali. Minamahal, panahon na, sabi ng Biblia, na panahon na tayo magsigising sapagkat ang kaligtasan natin ay malapit sa ngayon kaysa nung tayo sumampalataya nung una. Tayo po humingi ng kapatawaran, sama-sama nating idulog sa ating mahal na Panginoon. Anong ating mga kahilingan, mga minamahal, mga kapatiran natin, may mga taglay na karamdaman.
Hallelujah. May mga sakit sila, may mga trangkaso, may mga simptomas sila, mga minamahal. Yan po'y gawa ng kalaban, mga minamahal. Ngunit mas makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga minamahal, kailanman hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Mananaig pa rin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sama-sama tayong manalangin, mga minamahal. Dakila't mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iunat mo po yung mapagpalat makapangyarihan kamay sa oras nito, mahal na Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, patawarin mo kami sa aming mga kamalian. Mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng espiritu na nagpapahalaga sa kaligtasan. Tulungan mo kami may pagtrabaho ang aming kaligtasan ng buong takot, buong panginginig, mahal na Panginoon. Maging seryoso kami, mahal na Panginoon, sa aming mga kaligtasan. Amin na pong baliwalain ng mga bagay dito sa sanlibutan, mahal na Panginoon. Alisin mo ang aming natitirang kahinaan. Alisin mo, mahal na Panginoon, na magiging adlang upang kami hindi makasama sa iyong pagbabalik, dakilang Diyos. Tunawin mo lahat ng aming mga kaisipan na makasanlibutan, mahal na Panginoon. Palitan mo ng kasigasigan, katapatan, kainitan sa paglilingkod, mahal na Panginoon. Hallelujah. Panghawakan mo po kami, mahal na Panginoon. Hawakan mo kami ng dakilat makapangyarihang kamay, walang maiiwan sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Alang-alang sa Pangunang panalangin ng aming mahal na pastor. Pagalingin mo mga may sakit, mahal na Panginoon. Mga patira namin hindi namin nakasama dahil sa karamdaman. Mahal na Panginoon, lahat ng mga anak mo, mahal na Panginoon, may mga karamdaman sa oras ito, may mga trangkaso, may mga ubo, may sipon. Mahal na Panginoon, abutin mo sila mga nakikinig, mga nanonood sa oras nito, sa aming mga webcast, sa aming live streaming. Mahal na Panginoon, abutin mo po sila na yung makapangyarihang kamay. Mahal na Panginoon, pagpalain mo po sila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Ipatong natin ang ating kamay, maminamahal, sa ating mga ulo. Abang ang kabilang kamay, patong natin sa ating mga katawan. May mga karamdaman, mga minamahal. Kung wala tayong karamdaman, lahat ng mga natitira nating kapintasan, mga kahinaan na magiging adlang, maminamahal, sa ating pong pag-aiwan sa rapture, maminamahal, higit sa lahat. Sinabi ko po sa inyo, mga minamahal, panatilihin natin ang pag-iibigan bilang magkakapatid, sapagkat mga minamahal, ang pag-ibig ang siyang tali ng kasakdalan. Walang discrimination, mga minamahal, sapagkat tayo ay sama-samang mga sangkap ng katawan ni Kristo. Amen. Huwag natin discriminate ang mga nabakunahan, o huwag natin discriminate ang mga hindi pa nabakunahan. Lahat tayo hindi nagbabago ang relasyon natin sa ating mahal na Panginoon. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Sabay natin lahat ng gawa ng kalaban. Hallelujah. Lahat ng mga panghihina, panlupaypay. Hallelujah. Lahat ng katigasan ng ulo. Demonyo ng mga gawa ng kalaban, mga karamdaman. Demon sa pampamatisan diseases. Demon sa virus, coronavirus. Lahat ng sakit at karamdaman. Hallelujah. Sinasaway namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, trangkaso, ubo, sipon, lagnat, lahat ng mga sintomas, maging Omicron, anumang salot at epidemya ka, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed in Jesus' name. Be melted in the name of Jesus. Lahat ng sakit, lahat ng epidemya, wag tumalab sa mga anak ng Diyos, mga panghihina, palupaypay, alinlangan, lumayas kayo sa mga anak ng Diyos. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Vices began, problem be solved in Jesus' name. Amen and amen. Tumayo tayo, mga minamahal. Sabay-sabay tayong sisigaw. Habang medyo kontrolin na lang natin. Habang tayo po, mga minamahal, ay tumatalon sa tayo po magsasabing hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, tandaan po natin, ang kapangyarihan natin ay nasa paglileyans, nasa panalangin. Pag may karamdaman tayo, o sipon, trangkaso, ano mga sintomas niyan, huwag dali sa doktor. 700,000 ang makukuha nila pag virus yan, pag COVID yan. Kaya kahit sinipong ka lang, tumulo lang isipon, virus yan, ano yan, COVID-19 yan, 700,000 ang tingin sa iyo ng ospital. Kaya kahit inubo ka lang ng konti, virus na. Kaya nga, ang dami pa. Pero mo, 30,000, ilan ba yung nadagdag? 3,000 daw nadagdag. Kasi nga, kahit konting kibot lang, naubo ka lang sandali, tingin na sa'yo, coronavirus na. Kasi nga, 700,000 ang halaga mo. May patong ka na. Amen? Layans lang, ipanalangin nyo, mga minamahal.
Panalangin nyo, huwag kayong mawala ng pananampalataya. Ang cancer nga gumagaling, mga mitaning na ang buhay gumagaling. Amen? Sabay-sabay tayong sumigaw, hallelujah, praise the Lord, 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin ating pinakamamahalang Panginoon. God bless you, Mami Namal. We love you so much, but there is Jesus loves you more. Mami Namal.